Mga ka-sports, alam natin na inilabas na ng SBP ang Gilas Women Pool this coming 3v3 sa FIBA World Cup Qualifiers. Mga ka-sports, sa mundo ng UAAP Women's Basketball, may isang pangalan na halos hindi matibag. 7 taon, 7 sunod na kampyonato sa NU Lady Bulldogs. Pero lahat ng dynasty may katapusan. At ang tumapos nito ay hindi superstar noong una, hindi headline player, kundi isang tahimik na mandirigma, si Reynalyn Tantoy Ferrer. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan na follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Kasi araw-araw mo pinaghihirapan, alam namin na sa'yo yun, dahil sa'yo yun. Kaya kami nandito dahil sa'yo, boss. Mga ka-sports, si Tantoy Ferrer ay hindi agad naging bituin. Lumaki po siya sa Antipolo, isang lugar kung saan ang basketball ay hindi lang laro, kundi isa itong pangarap. Sa bawat street game, sa bawat ensayo, hinubog ang kanyang mentalidad na hindi sumuko. Standing at 5'9", hindi siya ang pinakamataas, pero isa siya sa pinaka-complete players sa court. Kayang mag-rebound, kayang mag-drive, kayang mag-shoot at higit sa lahat, kayang lumaban. Pero ang tunay na edge niya, basketball IQ at puso. So dito naman tayo sa kanyang 3v3 experience. Bago pa siya sumikat sa UAAP, hinasa na siya ng mas mabilis at mas physical na laro sa FIBA 3v3. Sa format nito, walang pahinga, walang taguan. Dito natutunan ni Tantoy kung paano maging aggressive, decisive at clutch. Hindi lang siya player, kundi isang problem solver sa court. Mga ka-sports, dito tayo sa the finals, no? Sa the Breaking the Dynasty. December 6, 2023, Game 3, UST versus NU, Champion versus Challenger. History versus Destiny. Tabla ang serye at bawat possession parang huling hininga, na kung saan hindi lang stats ang dala ni Tantoy sa game na ito. Dinala niya ang buong UST, 19 points, hindi pilit kundi timely. 14 rebounds laban sa mas malalaking kalaban. 2 steals, momentum changer, at clutch plays sa pinaka-critical na oras. Mga sports, pero higit pa sa numero ha, siya ang nag-control ng tempo, siya ang nabigay ng kumpiyansa sa teammates niya, at siya ang dahilan kung bakit hindi natakot ang UST. Sa fourth quarter, dito nakita ang tunay na lider. Habang bumabalik ang NU, mas lalong naging kalmado si Tantoy. Hindi siya nagpanic kundi nag-take over. Ang final score nila noon ay 71-69. UST wins, NU Dynasty tapos na. So ngayon mga ka-sports, hindi lang po ito panalo. Ito po ay simbolo ng pagbabago. Pinatunayan ni Tantoy Ferrer na ang women's basketball sa Pilipinas ay may bagong mukha, may bagong kwento at may bagong inspirasyon. Sa bawat batang babae na may pangarap, si Tantoy ang patunay na hindi mo kailangan maging pinakasikat para maging pinakamahalaga. Pagkatapos ng UAAP, hindi mawawala ang pangalan ni Tantoy Ferrer dahil hindi lang po siya MVP noon, isa siyang history maker, isa siyang dynasty killer, at ang isang tunay na kampiyon. Kayo mga ka-sports, ano ang pinaka-solid na moment ni Tantoy Ferrer para sa inyo? I-comment nyo po sa ibaba, at kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwento, like, subscribe at hit the bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas, puso, so paano? Ingat po kayo. Ferrer looking to answer right back, and she does. Count it. It's an and one opportunity for Tantoy Ferrer. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!